Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra. So energy of Libra around this time. Wow, Empress Libra. Kasi yung mga Libra talaga impress yun. You are so good looking, attractive. Your energy has been restored. That's your real energy. Kung ano ka ngayon, confident, vain, confidence. Kasi that's your real energy kung ano ka ngayon. And charming, good looking, na para bang nasa iyo ng lahat, no? Sa inyo na lahat ng magagandang qualities, Libras, no? And fair pa ang mga Libras. Kadalasan ng mga Libras, hindi naman lahat siguro kasi meron din talaga na siguro sa pagpalaki sa kanila na hindi sila fair, no? And madami kasing talaga sa mundo to, madami ang unfair. And you are brave, pero hindi nakaka-intimidate, and a marriage material. You attract all good things in life, no? And see, there is a coming offer. A courageous person na mag-release sa'yo, na mag-build kayo ng strong bond, and you will be united. It's because you will build a strong bond. Kasi yung mga nagtutulungan na to, na nagpaanib sa kadiliman because of their greediness or because of their pagiging inggitiro, nawasak na ang kanilang samahan, or nawasak na nga ang kanilang samahan because you won, you win, naging victorious ka. Kayo ng person mo, naging victorious kayo na mawasak ang kanilang mga pinagagawa, na hindi na kayo ma-control, hindi na kayo ma-manipulate. Na naging unstable na sila. So, na hindi na sila nagsa-celebrate, hindi na sila matapang, natatakot na sila. Natatakot na sila, yung defensive, no? Kasi talo na sila. It's because kompleto ng tools mo. Hindi ibig sabihin na mangkukulam ka. You're not a mangkukulam. Sila itong mangkukulam. Sila itong alagad ng dilim. Basta mga alagad ng dilim, nagsasama-sama yan. Witchcraft yung ginagawa nila. Tapos pagka nagtagumpay yung ng witchcraft dati, nagsiselebrate, nag-iinuman. Diba? Mga toxic eh. Anyway, nag-iinuman sila. Siguro alak pa yung inom nila. They are not happy, they're not contented, they are not fulfilled, no? At actually hindi ka naman dyan, hindi yung mga ginagawa ng witchcraft ang nanguuna. Sila talaga yan because of their envy, because of their greediness. Sila talaga yan. May times na i-trigger ka nila pag nagalit ka, ikaw pa din makarma. Pero gagagawa nila. Sila talaga yan. Kaya nga, afterlife, they are meant to be thrown in the lake of fire. Kasi ganyan nga. Mga alagad pati ng Diablo yan. Sino kakampi nila? Mga nangunsinti sa kanila?
ng mga leader ng church nila na konsentidor ng mga kademonyong na gawain. Di ba kahit paano ng Jesus Christ? Yung mga leader ng church, yung numero 1 na sumusuway sa rules ng God. Kaya napapalaban, napapaaway, nakakasagutan nila si Jesus Christ. Yan ang number 1 na konsentidor ng mga makasalanan. Because they don't want people to change. They tolerate people. Para bang mga false prophet. Alam niyo mga false prophet, kasi ang tunay na prophet talaga, they do correction. Kinokorek nila yung mga tao, nagbibigay ng warning. They tell the truth, they share the truth. Even if it hurts. Even people will mock them. Even people will hate them. Kasi madami talagang tao magagalit sa iyo if you tell the truth. Kasi ayaw nilang ma-expose. Ayaw nilang i-mirror sa kanila yung mga ginagawa nilang kasalanan. Ayaw nilang i-convict sila sa kanilang mga sins. Sa kanilang, lalo na yung mga demonic na yan. Hindi lang naman sin lang yung mga witchcraft na yan eh. Demonic na yan eh. It's very evil na yan eh. Kaya pinapapatay ng God yan eh. To the point. Diba? Pinapapatay ng God 6 to 20-18 yan. Dahil hindi lang kasalanan yan. That is demonic. They are part of the devil's kingdom na. They're enemies of God. They rebel against God. They are rebellious, like fallen angels. O, diba? Hindi ba rebellious yan? Umanib sila sa kadiliman. O, para sila mga fallen angels na rebellious. They rebel sa God. Nag-rebel sila sa God. O, para sila mga fallen angels. Wala silang pinakaiba sa mga fallen angels. Yung mamangkukulam at mambabarang na yan. And they do bartering their souls in exchange of what they want. They grant ng devil sa kanila. Alam nyo, yung mga false prophet, they say only what people wants to hear. To the point na they tolerate people of keep sinning and sinning. Na okay lang, magkasala ka. Yan ba teachings Jesus Christ? Yan ba? At mga prophets? Kaya ang tunay na prophet ng God, kinukorek nila ang mga tao, kagaya kay Prophet John. Sa mga prophet, diba, ang dami nagalit sa kanila. Ayaw ng mga ayaw ng mga false prophet, yun na magalit ang mga tao sa kanila. They only want to earn money, yung mga false prophet. They want to gain popularity, money. That's why they tolerate people of keep sinning and sinning. Dahil yun ang gusto ng mga tao. They want only to hear what they want, not the truth. See? And, pero hindi masisave ang kanilang kaluluwa. So mga ganun, mas lalo silang maliliko, mas lalo silang mapapahamak, mas lalo silang mamislead. Para bang no return na. Mga ganun, diretso impyerno na. Kasi instead na correctional, tinolerate sila. So, instead na magbago, na maagap, ay lalo sila nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. So, diretso impyerno pag namatay na. You want that people not to be saved? Yung buhay dito sa mundo, saglit lang. Maiksi lang buhay dito sa mundo. They enjoy life through keep sinning and sinning, through doing deceit to get what they want. Pero after life, impyerno na ng kaluluwa. So, let's see. Two of Pentacles in reverse, and Eight of Swords in reverse, and Four of Wands.
There's stability, a stable relationship, marriage. Yun mga next na mangyari, marriage, stability. Because you are not restricted. You're not trapped right now. You're not possible this is your person, and possible it's you also, no? Na hindi na din nagja-juggling, hindi na undecided. Hindi na nagko-control. Hindi na din nalilito, hindi na distracted yung isipan. And upright kaya to. Palang pa. Your intuition or your psychic abilities are restored, and kaya nyo nang lumayo sa mga toxic na papalito sa inyo sa hindi nyo kayang layuan, no? Kasi bakit hindi nyo kayang layuan yun noon as person man? Dahil nililito, dinidistract, dahil they're restrict, na trap, nililin lang. You will never become victorious if you are evil. Why? In the long run, if you are evil, you will only regret in the end. You will only suffer in the end. And the worst is suffering na eternal ang mangyayari sa soul ng mga taong evil. Tatanong nila kung deserve ba ng mga yan? Yes, they deserve it. Because they have choice. God gave them free will, but they choose to be in the evil side, to do evil, and continuously without remorse of what they've done, evil to others. Hindi man sila nagbabago, or nagbago man sila, babalik na naman sila because they love doing evil. That's why I could tell they deserve it. So, the Hierophant in reverse. Mahilig pa mang challenge yung mga evil. Akala nyo lang, mahilig makipag-compete yan. Kahit sa mga spiritual, ay, pero yung mga kaalaman nila ay galing sa Diablo. Yung mga spiritual powers nila ay itim, galing sa Diablo. Oh. Ay, nako. So, hindi na kayo mapaniwala nitong mga, yung parang mapang-manipula. And they're doing spiritual deceit. They create lies, deception, manipulation. They're using tactics, ploys that they're doing. Tactics, stratagem to manipulate the mind of their victims, of the people. But you're not their victim now. May mga namatay ba dyan? Nagabi sa mga nang restrict sa inyo na yan? Wala. Mayroong nag-ritual sa inyong gabi, matay. Tanong nyo, deserve ba nila? Yes. Yes. At pinapapatayan sila ng God eh. So, sino sisihin nila? Anong tingin nila kung sindihin sila ng God? Di ba sila nabasa ng Bible? Napapatayan ng God eh. Exodus 20:18. Inuutos ng God patayin ang mga mangkukula, mambabarang. Ang mga nagsusumo ng demon, diablo, they are same. Witches, wizards, warlocks yung tawag sa kanila. Pare-pareho lang yan. Nagpipretend lang yan sila na sa Diyos daw sila in front of many people just to deceive a lot of people na kunwari sa Diyos sila para paniwalaan sila.
Para paniwalaan sila ng mga tao sa paniniraan nila doon sa tunay na mga alagad ng Diyos. Kagaya ng panahon ng Jesus Christ. Kagaya ng panahon ng mga prophet. Madami na uto yung mga yan. Sa mga lies and deception nila. Dahil magagaling nga sa manipulation ang mga evil, ang mga alagad ni Satanas. Kagaya ng kanilang ama na si Satanas. Paka-liar and deceitful. So, it doesn't matter kung maniwala ang maraming tao. At madami naman talagang uto-uto sa mundo. Naniniwala sa mga liars and deceptives at mga manipulative. No? Madami ang hindi wise mag-isip. Madami ang walang discernment. Kaya yun ang mga nauto nila at paniwala nila. O, sino papahamak? Sila din. Nami-mislead sila ng mga huwad na yan. Yung mga huwad naman na yun na nauto nila yung iba, na manipulate nila, tungtuwa yun. Sabi na uto-uto. Ganun yung mga, sabi nila, niwala din. Kasi alam na nila, in their mind, na manipulation lang nila yon. Lies and deception, they're making stories. Kagaya nga ni Satanas. Yun ang tinatawag na apprentice ni Satanas at napapractice yan sila. Parang nagmamaster kumbaga. No? Parang nag-aaral ng pang-deception, yun ang mga apprentice ni Satanas. Nag-aaral ng mga strategy kung ano yung mga strategy ng The Devil's Kingdom. Yung turuan yan sila ng alin ng mga diablo din. Na? I'm exposing only the truth here. But if you will not believe it, it's up to you people. So, King of Swords, nasa Bible ng katotohanan, ayaw pong maniwala ng iba. Yung mga binibigay nilang meaning, bawat verses, nilagyan nila ng meaning, sarili ng meaning, naniwala din yung iba. Yun na nga yung kung ano nakasulat sa Bible, yun ang totoo eh. Yan ang isang strategy ng the devil, evil forces. Baguhin ang katotohanan sa paningin at pandinig at sa harap ng maraming tao para mag-work ang kanilang schemes and deceit and manipulation. They get to collect more souls na madideceive nila. Through their apprentice. Yan ang mga apprentice ni Satanas, magaling mag-manipulate at tinuturuan niya sila ng mga diablo. Kaya kahit sa Bible na, ginagamit nila kahit Bible, no? Yung mga bawat verse doon, bibigyan nila ng meaning yan. Sino tuturo? De diablo, mga alagad ng, mga ano yun, mga fallen angels. Bigyan na ng sarili ng meaning. Kaya tolerate nila yung mga makasalanan para madaming mag-continue sa paggawa ng kasalanan para madaming sila mahila sa impyerno na kaluluwa. Kasi ma-mislead nila yung mga tao nila maniwala doon. Mga tao naman, gustong-gusto nila kasi malayo sila gumawa ng kasalanan. Okay lang pala. Hindi nila alam na yun ay apprentice na plan Satanas yun. Yung pinapaniwalaan nila. Yung nasa Bible na yun, klarong-klaro yung sinasabi ng God doon, kung yung mga rules ng God, ay gusto nila palaliman pa, no? Yung mga meaning pa ng mga apprentices sa Satanas, yung mga verses na binigyan ng malalim na meaning, no? Sariling version. Yun ang kanilang pinaniwalaan. Hindi doon yung nakasulat sa Bible. Isa yan sa strategy ng The Devil's Kingdom at ng mga apprentice ng The Devil's Kingdom. Akala nyo hindi gagamitin ng mga fallen angels at ng mga apprentice ng Bible. Number 1 yung gagamitin nila yan. To deceive many people. Kung madaming deceiver, mas matindi mag-deceive ang devil at ang mga followers niya. So, Page of Cups in reverse. Clarification of this King of Swords. Hindi ba ito na-explain eh. Itong person, may person ka, gusto ka niya mapangasawa, no?
at tinatatak niya sa isipan niya, doon siya na-focus yung isip niya. No? Kumbaga yung iba cut off na yun sa buhay niya, hindi na siya magpa-distract ba, no? Sa mga distractions ba. And nahinayang ito sa iyo, ha? Itong taong to. That's why hindi niya na-isolate yung sarili niya. Kausapin ka na yan, mag-upisa na yung mag-reach out sa'yo, hindi ka na niyan i-ghosting. So, that's a good news for the both of you. Sa inyo ng inyong person, no? So, ayan. Naghihila din kayo ngayon, hindi na kayo mag-overthink. So, ayan. So, baka may magtanong, paano mo magkaroon ng discernment? Unang-una, search nyo muna yung meaning ng discernment. Pag naklaruhan na kayo na mas malaliman, so alam nyo na kung ano yung discernment. Practice nyo yan. Pwede din kayo manalangin na magkaroon kayo ng discernment. Pwede naman yun. Baka naman ibigay ng ganyan. Ito ni Jesus Christ yung discernment sa inyo. So yan. Yung lover mo, hiwalay kayo, mag-i-effort yan continuously sa'yo hanggang sa mapangasawa ka niya. Ito na yun. Hiwalay kayo ngayon, or kung nakarelasyon mo man yan dati or hindi pa, na kumbaga hindi pa kayo na-unite ba. So, past or new, basta ma-unite yung dalawa nitong taon to dahil mag-i-effort yan. Magpuput ng hard work yan. Yan. So, hanggang dito na lamang for Libra, guys.